matatawag na po siyang artist pag bumenta na yung kanta. Hindi, pero naniniwala ka ba, for example, talagang magaling ka, pero hindi bumibenta yung kanta? Yes po, lahat naman tayo magaling eh. Hindi lang tayo nabibigyan ng break. So with Star Pop, you have a break. Meron? Meron po. Congratulations. Hello, Chris Promon. Hello po. So, nung 8 months mo sa RIA, obviously, I'm almost certain na may mental struggles ka doon and all. So, how were those like? Mahirap po siya, mahirap po kalaban ng ang utak. Sobrang hirap po kalaban. Buti na lang po, meron pong mga tao doon na mga psychiatrist, mga nurse na tinutulungan po ako. Kung ano-ano na i-imagine mo sa Yes. utak. Ang daming talagang my soul bleeds through these four walls. Lagi kong kinakanta yun doon sa loob. Okay. So, napakinggan ko na yung album. So, how was it like working with Kurzbox, isang producer na kilala sa hip-hop tsaka sa pop music dito sa Pilipinas? How was it like working and collaborating with him? Ang sobrang saya ko po noon kasi nung una ko pong nakita si Kurzbox, talagang parang dati nakikita ko lang po na nagmimix siya ng mga kanta ng mga sobrang bigating artist na. Tapos imimix niya po yung kanta ko. Parang grabe yun. Kaya sobrang saya ko po noon. Tsaka ilang beses po ako nagpasalamat at nagpa-thank you sa kanya kasi grabe po talaga yung grabe po yung ginawa namin sa studio nun. Okay, thank you. Salamat po. Wala po script, wala po. Okay, do we have any more questions from our? Yes. Okay, we have one last here from Sir. Hi Neil, kumusta? Hello po. Tell something about your EP. Sa panahon ngayon kasi di ba puro ang single natin is online na lang at ang kalaban natin ay AI generated na music. Ano yung difference ng live performing tsaka live recording sa mga artificial intelligence? Paano ka ngayon na may kalaban kang AI? Mas kailangan po namin galingan yung mga natural na artist. Mas kailangan po namin galingan. Kasi mahirap po kalaban ng AI. Sobrang hirap po lahat po nagagawa ng AI. So kailangan po namin talagang mag-triple ng work or mas gandahan po namin yung amin. Kasi paano pag nasakop na tayo ng AI? Paano pag sila na yung gumagawa ng kanta para sa atin? Paano pa yung OPM? Paano yung original Filipino music? And right now, ano yung ginagawa mo para mas mapalakas pa at lumawak pa yung musicality mo? Tuloy-tuloy lang po ako sa pagsusulat ng music po. At na hindi yun nagagawa ng AI. Po? Hindi siya nagagawa ng AI. Para sa akin po kasi lahat po ng ginagawa ko, lahat po yun na pagdaanan ko. So malabo po yun na magawa ng AI. Di ba? And right now, ano rin yung vision mo for your music? And the same time, lalapadan mo rin ba to ng ano? Kasi di ba ang labanan ngayon yung hindi lang yung quality din ng kanta, kundi yung ganda ng visual. Paano ngayon ang ginagawa mo for mas maiparating pa yung mensahe ng songs mo through the visuals? Hindi po kasi ako ang gumagawa nun eh. Ang gumagawa po nun ng Star Pop. Kumbaga sinasabi ko lang po kung ano yung mga plans ko. Kung ano lang po yung mga suggestion ko, mga ganun. Pero Star Pop po talaga ang gumagawa lahat ng yun. Ano ba yung pinaka-career single mo sa EP? 921. Okay, yun yung gagawa mo ngayon yun yung pinopromote ng gagawa ng music video o meron na siya existing music video? Nagpaplano pa lang po. At kung gusto mong gawan siya ng music video, paano yung treatment na isasuggest mo si Star Pop o si Star Music? Naisip ko na po yan habang nag-record kami ng magandang kwento yan. Ang gusto ko po sa music video ng 921, meron pong isang tao sa gitna na nakabarong. Tapos ako, babatuhan ko siya ng pera habang kinakanta ko yung mga verse ko. Parang yun po yung naiisip ko na concept na
isa akong bata pero may epekto sa akin lahat to. Binabato ko siya. Ganun lang naisip ko. Tapos yung kanta mo na rin na tungkol sa tatay mo. Di ba may song ka na tungkol sa father? Programa. Oo, yung programa. May collaboration ba kayo dito ng father mo? Wala po siya sa song na programa. Pero andun po siya sa song ng Yellow Corner. Kumbaga parang pinapagalitan niya ako, Nak, magbago ka na. Ayoko di, mas okay ako sa ganitong buhay eh. Ganun kami nun. Nagsasagutan kami. Talagang boses yun ni Kuya. Boses yun. Wow, participation pala. Kasi may maganda kang line dun sa song mo eh, yung wala sana ako kung walang tatay ko. Tell something about it. Kasi, kung hindi ako pinarehab ni Daddy, wala po ako dito sa harap niyo ngayon. Siguro nasa kalsada ako, natutulog ako sa labas, sobrang dumi ko, sobrang payat ko. Pero dahil kay Daddy, andito ako, masigla ako at meron pa akong press con ngayon. Palakpakan natin sila, guys! Thank you. Congratulations. Galing! Thank you so much. Do we have any last questions from our friends from the media? Can we leave the dance? Anyone? Yes. Okay, sige. Yes. So now we would like to close the floor sa questions, but of course we would like to call on the father as requested po by our friends from the media for a short message siyempre kay Neo. Hello! Hindi showbiz. Thank you. Una-una magpapasalamat tayo na sa despite na alam mo na pinagdadaanan ng buong mundo ngayon, di ba? Actually po, dapat ika-cancel namin itong event na to dahil nga po sa yung mga sponsors namin, nakiusap na ganito, pero tinuloy pa rin kasi kompromiso na. Pero syempre gusto namin i-share sa inyo dahil nagpo-promote na po si Niyong sa iba't ibang platform. Isa nga dyan yung programa ni Jemwell, yung kay Nanay Christy, kay Tito Boy Abunda, at marami pang iba. Okay? So, yun, gusto lang din namin ako, nung nag-request siya sa akin na gawin natin to, siyempre sumuporta po ako. Walang po siya. At saka kayo, alam nyo lahat yan, na bilang mga ninong-nina, mga tita, tito, lola, lolo, mga ganyan, mga kapwa Filmanians, na talagang nakasuporta. So, nagpapasalamat po ako. Yan. Sa ngalan ni Niyong, kasi pinababayaan ko talaga siya. Anong gusto niya sabihin, anong gusto niya gawin. Pero yung guidance, nagtatanong siya, Daddy, okay bang ganito, ganyan-ganyan. Pag alam ko naman okay, go lang. Pag hindi naman, okay lang din, hindi. O diba? Taray. At syempre pa, sa pamamagitan ng Star Pop, tsaka ng ABS-CBN Music, si Tugang na Rock Santos, at saka sila Roxy Litigan, Sir Jonathan Manalo, nagtyaga rin talaga sila. In fact, ang kwento, habang nasa rehab si Niyong, medyo na-stop kasi yung unang-unang single na nilabas niya yung Agos ng Tugtog way back in 2022 o 2023. Bongga pa kami kasi pumunta kami Amerika at saka Canada. VTR pa kami doon. Pero pagbalik nga po nung bata, nakasinghot lang ng kakaibang hangin sa New York at saka sa Canada. Pagbalik dito, nag-level up. Yun na yung naging kwento, nagtuloy-tuloy. Tama ba ako? Tama naman. Anong tanong? Talaga tinatanong mo ako? Ako po yung may press ko na yun. Gusto ko lang tanongin yung point of view naman isang mag-ina. Na? Ano yung realization when it happened? Ara, magdadrama tayo dito. Actually, napakahirap ng proseso kasi bilang single parent, kami lang, sa tulong ng mga minamahal na mga ninong-ninang niya. Nandiyan yung isa, si Ninong Eric Cham. Of course, dumating si Dali Ann Carvajal at kayong nandito po. And sa mga kaibigan natin like ni Jojo Lim, sina Professor Tots, alam nila lahat ang pinagdaanan ng isang single parent na may anak na nandoon na hindi mo nakakausap. Para nga kami bumalik sa lumang panahon na nagsusulatan lang kami. Talagang ang tagal ko nang hindi sumusulat. Pangit ang handwriting ko, Mare. Pero tinatyaga ko yon. Tas yung pinagdadaanan na everyday kinakausap ka ng mga psychiatrists, ng mga doctors doon. Tapos, actually, to be honest, nagkaroon din po ako ng mental anxiety. PWD na rin ako ngayon dahil sa pinagdaanan ng anak ko. Kasi halos sabay kaming kukonsulta sa mga psychiatrists, sa mga therapists. Kasi ang hirap, kasi kilala ko bilang
matapang, mataray, alam mo yung gano'n, lahat chuchu-chuchu. Pero pagdating sa anak mo talaga, lahat ibibigay mo, gagawin mo para lang maayos. Tapos, yun na. Yun. Tama ba yung sagot ko, Mare? Huwag mo akong paiyak, hindi ako iiyak. Hello. Ayan na eh. Ayan o, Andun na eh, no? Ay, syempre napapasalamat ako. Totoo naman yun. Pero ang relasyon namin dalawa, parang ano kami, aso-pusa. Kasi kami dalawa lang sa bahay. Siguro nung nag-undergo din ako ng psychiatric treatment, kasama yan. Then, lagi kong kinukonsulta yung mga taga-Star Pop, itutuloy pa ba natin itong pangarap ng anak? Ganun yung gusto suporta. Kasi kung iba-iba lang na label yon sa nangyari sa kanya, syempre iiwanan siya. Kaya nagpapasalamat ako bukod dun sa suportang moral, suportang na gusto nilang tulungan sa karir, nandoon sila lagi na maging kaibigan. Kaya nga po itong pagtitipon na to, lahat lang na nandito, yung mga very close sa amin, sa akin, na nakawitness po sa naging journey niya, naging journey ko na rin bilang isang single father. Mare, nung pagkalabas ni Niyong, ano yung naging heart-to-heart talk niyo dalawa? Matindi. Oo. Ano kami noon? Lagi kaming nagsisimba. Gumigising ng maaga. Nakikinig sa mga, alam mo yun, kasi naging paraan din yung pagpapalakas ng spiritual namin kasi parang nagkulang dun sa aspeto na yon bilang kilala nyo naman na very busy akong tao. Tapos naiiwanan sa bahay. Akala ko nung mag-edad na siya ng 12-13, pwede na siyang iwanan na mag-isa kahit wala talaga kami kasambahay, puro on-call, pati driver dahil hindi naman ako nagda-drive. So without me knowing it, yung mga influences na sa palibot, ganun pala. This was during the time pa, yung nakaraang administrasyon, talagang iba yung kampanya pagdating sa mga pinagbabawal na substances mula sa marijuana, nag-level up sa cocaine, natutong uminom, natutong magsugal, nakikipagpusa. Kasi nga nag-ugat lahat yan nung nabully po siya when he was in grade 5, grade 6, na pinugbog siya sa CR ng isang eskwela sa FEU nung mga panahon na ako, kita mo sa influensya kong to, no? Ayoko naman sabihin powerful tayo. Pero ang tindi din yung pinagdaanan ko para hindi na yun ma-expose pa. At alam mo yun, kasi internal na lang yung mga naging ano. And tama yung kinikwento niya kanina na nakipagbarkada siya sa mga, kasi yung FEU may elementary, high school, and college. Ang binarkada niya, yung mga college students na alam mo na impluensya ng basta, hindi maganda yung kinahantungan, and before I knew it, na pala siya. Pag kikita tayo sa press con, kala mo, lakas-lakas ko lang, pero yun po yung ilan sa mga pinagdaanan ko na matindi. And thank you so much kasi ang lakas ng aking moral being at saka, syempre, may kapit sa Panginoon na kakayanin namin. Pero syempre, iba ang substance Pag pumasok na sa katawan yon kahit alak lang. Actually, after niya lumabas, makaamoy lang siya ng sigarilyo, makaamoy lang siya ng alak, naaano siya kaya sinabi niya kanina na parang nag-relapse siya. At sobrang bantay. Until now, sa mga panahon pong ito, umiinom pa rin siya ng mga psych meds niya at kumukonsulta ng mga professional in the field, like mga psychiatrists. Yes, Gemwell. There's a certain track in the EB of Neo. What track is that? Na pwede mong iparinig sa mga magulang na katulad mo na para maramdaman nila yung concern mo. Which one? Mayroon ba na? Programa. Yung programa daw. Oo, yung programa kasi nandun. At plus, ang maganda dyan, na-aware siya sa nangyayari sa lipunan. At talagang dinadala ko siya sa mga functions sa UP. Actually, nung last na nag-rally, ganun din. Kasi para iba yung pinagdaanan ko sa pinagdadaanan niya. Pero gusto niyang i-relate sa kagaya niya mga bata na ano ba ang ginagawa ng gobyerno sa mga ganyan. Kasi lalo pat in the previous administration, matindi yung naging usapin dyan. And then sa current administration, parang wala lang, di ba? Pinaparatangan pa nga natin yung presidente na, di ba? Oo naman eh. Mga ganong katapang. And with the support din ng ibang grupo, particularly yung mga Vilmanians, na naging mga tito-tito din niya sa grupo na pag may mga event, kasama siya kasi yung ninang V niya ay grabe din yung suporta sa kanya nung nasa loob din siya ng facility. Nakakabilib lang, Mare, na sa kanya pala din ang galing para maging open. Of course, ganun yun. Actually, ayaw niya talaga. Oo. Ayaw niya. Ganun talaga yung feeling ng isang magulang. Ano ba? Bakit ako?
Apet naging CEO. Yun daw ibibigay mo. Dito naman. Ibigay sa kanya. Ano daw yun? Marunong eh. Bayaan mo na siya. Andiyan dyan ang mga Ninang Rumina mo. Andiyan pala, yes. Rumina Ostres, ang kaibigan natin from Philippine News Agency. Nakaano rin yan, lagi rin yung nakikinig sa mga litanya ko. And of course, si Don Don, nakapamilya rin namin na from time to time dumadalaw sa bahay. Meron pa ba? Yes, Mare. Talagang di mo ko tinantanan. Kay Neo, gaano ka ka-proud sa daddy mo knowing that he's a member of LGBT? Pakinggan nyo na lang po yung track 1, which is yung programa. Lahat po ng mga gusto ko sabihin sa kanya, andun po. Alam mo na. Oh. Ipangaral sa'yo. Napuli ka din ba, Neo? Napuli ka siya. Hindi. Because of Ay, Hindi po dahil dun eh. Nabuli po ako kasi ano lang ako, parang dead kid lang po sa school. oh, no, walang oh yeah. very inspiring ba na isang Inspiring talaga. Oo. Yeah. Anong gusto niyong sa public? Isa nangyari sa inyo? And then, unang-una ang realidad talaga dyan. Actually, ako rin sa dami rin ng mga sinasalihan ko mga advocacy groups, may mga programa din talaga kontra droga, kontra sa mga ipinagbabawal ng mga substances. But history na kahit nung mga lumang panahon pa nag-i-exist na yan. Kasi negosyo yan na malaki at ginagamit yan ng gobyerno at ng politika para, kita mo nga ngayon, kaya namang pababain ng presyo ng gasolina. Tayo lang ang pinakamataas. Pero may ganun So gusto namin i-address bilang magulang na nakakaranas ng mga mahal na presyo and everything. So gusto kong ibahagi sa anak ko na lahat ng bagay pinaghihirapan. Hindi natin naihingi yan. Kaya nga siguro pasensya kayo kung gano'n siya maglambing sa mga ninong-ninang niya, na parinig. Kasi siguro yun yung paraan niya para mag-cope up at sumabay doon sa sistemang gano'n. Pero sa murang edad niya, feeling ko nauunawaan niya yung mga iba-ibang sistema ng lipunan na tayong lahat apektado. Kaya nga po, nandito yung mga kayo. And of course, yung mga Gen Z na ina-address niya na sana very soon, meron talaga mga pagbabago na mangyari sa atin. Hindi ko man abutan niya sa panahon ko, pero siguro sa panahon niya, kaya may future. Di ba? May hope. Yeah. gagawing life story yung Life story! Meron na pong nag-alok, pero wag muna. Oo. Sino gusto mo gumanap? Hindi ako ready. Charot! Kayo din ba gaganap? Hindi ko alam. Pumuri, ano ba yun? Hindi ko pa alam yan. Anyway, meron pa ba? Ano na lang? Hindi nga daw. Hindi po. Wala akong pake. Yes, Maring Chris. Yung personal message mo na lang sa daddy mo. Pakinggan nyo na lang po yung programa. Sige na. Kaya kasi mag-rap Pakinggan nyo siya. na lang po yung Oo, programa. ano doon na lahat. Sa mga Gen Z na, Cesar, yes. Sa tingin niyo po ba mas naging explore na yun Leo. si Neo? Kasi po, ano po yung nakita niyo sa kanya ngayon na hindi yung nakakita before? Okay, magandang tanong. Very good. Actually, yes, marami siyang natutunan sa loob, pero talaga isang pinakapupuri ko sa kanya, kahit nagagalit na ako, minumura ko na siya mula ulo hanggang paa, matatag siya. At yung mga lesson na gusto niyang ipakita sa akin na siguro sa panahon ko, hindi ko naiintindihan kasi ang generation, alam mo naman ako, senior na rin. 15 anyos lang to. So yung gap, ang laki para i-fill up. Pero siya, nagtatry siya ng best niya para, alam mo yon, hindi man ako i-please, pero sundin pa rin ang mga sinasabi ko bilang nakakatanda at daddy niya. Actually, barkada nga pero ang pinakagusto ko sa kanya pag nagluluto, ang sarap niya. Actually, sabi ko nga, mag-chef ka na lang, mag-culinary ka na lang, kasi ang galing magluto. Nagluluto pa rin ba siya? Nagbukas pa rin siya ng pindas. Sagot. Siyempre. Kasi iniiwan ka niya dati. Yes. Magaling siya magluto po. Yung paborito ko yung mga pasta niya, sinigang, tapos yung ano yun, tawag yung sili, ano yun? Dynamite. Dynamite, yeah, tsaka marami pang iba. Diba? Amor kayo, may question kayo kapatid na tots? Jojo? Bilang mga inaalagaan nyo rin ito sa mga events ni Ate V? Lessons learned. Lessons learned. Marami po. Pero pinaka-importante sa atin, bilang magulang,
talagang hindi, totoo yung kasabihan sa kultura ng Pinoy, nagagawin ng magulang ang lahat, wag lang sukuan yung anak. Ako talagang, munti na ako, sumuko, bumibigay na ako eh. Pero, lumaban. At saka dahil sa inyong lahat na nakakasama ko sa mga press con, mga events, etc., nakayanan ko. Kaya maraming salamat. Kaya kayo nandito. Diba? Iiyak na. Cesar, di ako mapapaiyak. Kasi doon po sa songs din niya, nagkaroon siya ng relationship doon eh. Ano po bang current status ni yung right now? May relationship po ba siya? Kasi may influence yung relationship doon. Love life pa siya. Sa ngayon, Ay, Meron. ay. meron na. May girlfriend. Inspiration siguro. Eh baby pa yan, meron na yan. Oo nga. Hindi imposible yun. Oo, naranasan niya na yan lahat. Nagmadali sa buhay. Ay, na sinasabihan ko lang, ginaguide ko, never ako naging, yung nagsabing bawal, ganyan. Basta sabi ko lang, wag na wag gagawin yung ginagawa ng mga mas nakakatanda na pag dumating ng oras na disgrasya na yan, andyan na yan, buhay na yan, forever mo na yan. Hindi ganyan yung pagkakasabi mo. Sabi mo sa akin, huwag mo bubuntisin. Sabi mo, Kaya nga, yung ganun eh. kaya nga wag na wag gagawin yung gano'n. Kasi pag nandoon na at nangyari na aksidente, forever na yan. Hindi lang ikaw ang maapektuhan yung buhay mo, pati na rin yung mga bagong buhay na ibinigay mo or bibigyan mong buhay, mga gano'n. Tsaka wala ka pang kinikita eh. Charot! Yun, yung mga kaibigan niya, gusto ko sabihin, meron kaming kaibigan, family friend namin sa US, si Esmer, isang up-and-coming artist doon na naka-influensya rin sa kanya. Tinutulungan siya and hopefully magkaroon sila ng call. In fact, nung pinasok ko sa rehab, meron siyang big show sa Bicol dapat noon, kaya lang mas prioritize namin yung rehab kaysa doon sa big show sa Bicol. Yes. Paano yung pagpasok mo sa kanya sa rehab? Bigla. Yes. Wow. Hindi niya alam. Nung tinawagan ako ng school kasi nandoon na yung police, nandoon na yung DSWD, alam ko na may something. And then pagpunta ko doon sa FEU, I was with, sino nga ba yung isang mabait na parang angel na driver. Kasi wala akong driver. Kuya Jude Si Pexon. Jude Pexon, correct. Katanda niyang pangalan. Isang stranger lang to na graduate din ng FEU at alam niya na yung nangyari. Sabi niya, kapatid, baka gusto mong tulungan kita, ganyan-ganyan. Kasi nahulihan nga siya ng marijuana doon, tinago siya sa sapatos niya, sa medyas. So, antindi yung principal, lahat. Usap kami. Ayoko na pahabain. During the time, the DSW wanted to put him sa Marikina? Boys Town. Pero syempre hindi ako pumayag. Sabi ko, sige, kahit mahal, ilagay natin sa tamang facility. And yun ang angel na yun na si Jude Pexon na Grab driver, siya ang nag-lead sa amin doon. And then, ura-urada, walang requirement, walang whatsoever. Pero lang ako ng waiver, nag-down payment. Yun na. That was the last time na nakita ko siya. That was December 5 of 2023. Tapos after 8 months, after 8 months ko na siya nakita. Hindi mahirap. Natutulog mag-isa na masakit sa ulo. Wala siyang inuutosan. Mare, nung tinanong mo siya, hindi naman siya ayaw. Akala niya mag-drug test lang siya. Dadaling ko lang siya sa isang drug test center. Pero diniretso ko na doon. Tapos siya, finalo na lang namin kasama ko aking kaibigan si Don Parillas. Sinunod na lang namin yung mga requirement, mga gamit, ganyan na ang daming bawal. Bawal lang may tali, bawal lang may ganito, bawal lang may matalim. So, nung nandun na siya sa rehab, ano na yung reaction niya? Nagulat na siya. Oo, binartulina siya for 1 week. 1 week. 1 week. Kasi nagwawala po ako, tapos may straight jacket. Yung jacket na nakapatalikod. Tapos may helmet po para hindi ko maumpog yung sarili ko sa pader. Kasi nagwawala po talaga ako, sinusuntok ko yung pintuan. Ganun. Kasi iniwanan mo na siya that time. Tapos, ang nakakaloka pa doon, he has his braces, tinanggal niyang isa-isa yan. Yes, kasi Kaya gusto mo pumulit tumakas. siya eh. Yung ninong din niya na si Dr. Pong Magtibay ng One Dental Place na sponsor din namin ngayon, yun yung dumadalaw. Actually, nakikita niya kasi nilalabas siya eh. Pero hindi na nila pinansin na every time na nagwawala siya, iniisa-isa niya yung braces. Diba? Alam mo na.
Tita A, ano ba? Parang gulat na gulat ka. Alam mo, ina-admire kita. Wow! Pero wala, just listening. Talaga? Yung pala yung nagdaanan ko. Tito Jamal. Ayan si Tito Jemuel, oh. How did they start to rebuild the trust na mapakuha niya ulit yung trust sa Mahirap yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagtitiwala sa akin ng buong 100% tama. Wala nga si kwenta eh. Actually, yun usapan namin. So, ako ang hirap nun eh. Kasi kailangan i-rebuild natin ulit yung trust, the respect. Kahit yung love, late na yun eh. Pero yung trust. Kaya sabi ko, every time pinaparemind ko siya, na, ganito. Pero masunurin siya. Paglalabas siya, Daddy, dyan lang ako sa labas, bibili ako. Kasi hanggang ngayon talaga, in fact, hindi ko magawa-gawa na lumipat kami ng tirahan. Kasi still, nandun sa palibot po namin, we live in Antipolo, sa isang subdivision na daanan. So, andun lang yung mga, actually yung title niyang Yellow Corner, doon nagsimula lahat. Yung influence, bad influence ng mga nandun na nagbibenta at binibigyan siya. Nandun pa rin. Ilang beses ko na blinatter sa barangay, ilang beses ko na rin pinahuli. Pero, but then again, considering naninaw niya si Junjun Inares, may mga ganong elemento pa rin na hindi mo talaga masusugpo agad-agad. What can he do naman to fully earn their trust na 100%? Hindi ko alam sa'yo. Ikaw. Ha? Para maging 100% yung tiwala. Hindi, gusto ko lang bumalik yung dating Niyong na talagang sobrang, alam mo yun, nagbibigay sa akin ng kaligayahan at kasiyahan. Yun lang. Maging masunurin and of course, bumalik yung takot sa Diyos. Yun yung amen. Di Niyo, ba? ngayong okay ka na, is there a time na parang na ano ka pa na bumalik dun sa dati mo Natitem? Opo, lagi. Lalo na pag nakakaamoy ako ng Yossi. Alak, di ko natatantanan eh. Papalam ako kay Daddy uminom eh. Tapos minsan nahuli ako ni Daddy, umiinom ako. Gabi ako lang mag-isa. Parang ano lang siya, parang... Yeah. So, anong Chill. ginagawa Kasi mahirap mo? pigilan eh. Oo. Which is Anong true. Anong ginagawa mo? Nakikinom ka na. Kaming dalawa. Pero talo niya ako eh. Yan. Yeah, kaya gano'n. Kasi the more na pinipigilan, the more na pinagbabawalan, yung desire, yung urge. Hindi mo na ako pagbabawalan. Hindi naman. Ay, hindi mo. Masusunod pa rin. Pero ang ibig ko sabihin, pag may mga gano'n, especially yung may mga influensya ng mga mas matatanda, di ba? Kaya ako maingat din po ako. Alam ito ng mga kaibigan ko pagdating sa mga nagdadrive sa amin, yung mga kasambahay. So medyo mahigpit ako sa qualification. Maingay. Ano pa? Talagang in-interview niyo ako, Sir Jimmy, ng Regent Food. O, di ba? Kaibigan ko yan. O, di ba, Jimmy Ocampo? Inisa-isa natin. Si Ninong Eric Chamo andyan at saka si Ninang ano. Si Danny Ann, nakita ko kanina eh. Meron pa ba? Miss Ayana, very much. Talagang sinali nila ako. Gusto kong tawagan. Nasaan na yun? Si Sir Rock Santos, on behalf ng Star Music, Star Pop, may gusto yata siyang sabihin dito, bilang pasasalamat din. At malaking bahagi po siya. Alam po niya, since dinala ko si Niyong when was only 12, at in-audition nilang tatlo ni Sir Roxy Likigan at saka Sir Jonathan Manalo, hindi dahil ambet nabus po ako, dahil nakitaan nila ng potensya. Thank you, Tugan. Before anything else, I would like to thank you, syempre, sa lahat ng mga pumuntang press and media to support Niyong. So gusto ko rin pasalamatan, syempre, ang ABS-CBN Music, Star Pop Team, si Franz, si Ali, yan, si Denise, si Sam, lahat yan, nakatutok lagi yan kay Niyong in terms of promo and marketing. And syempre, gusto ko rin pasalamatan si Sir Roxy Likigan na sobrang supportive kay Niyong, na talagang laging nangangamusta yun sa akin. Kamusta yung song ni Niyong, kailan natin ilalabas. Naniniwala ako doon, magaling na bata yun, so suportahan natin. And same with Sir Jonathan Manalo, nandito rin siya na sobrang supportive din. So ayun, maraming salamat. At syempre gusto ko rin magpasalamat muna kay Tugang kasi si Tugang talaga siya yung nagsabi sa akin na meron akong talent. Hindi ko pa nga hindi niya pa sinasabi na anak niya eh. Sabi niya, meron akong talent, pakinggan mo, ganyan, bla bla bla, magaling. Sabi ko, sige pakinggan natin. So nung pinaparinig niya sa akin yung kanta, trivia lang, sabi ko, ang galing naman itong
batang to, sino to? So hindi niya pa sinasabi sa akin na anak niya. Sabi niya, anak ko yan. So sabi ko, i-record na natin siya. Kasi bata pa lang siya noon, minor something pa lang siya nung ginawa namin yung Agos. Until na naman, minor ka pa rin naman, di ba? So mas bata ka pa noon. So nung nag-recording kami, na-amaze ako kasi sobrang siyang galing. Kasi ako yung unang nag-record, nag-produce nung song niya na Agos ng Tugtog. Dito namin yung ginawa sa Academy of Rock Studio. So doon pa lang nakita ko na sabi ko meron si Niyong. So ayan Niyong, gusto lang kitang i-congratulate. Advice ko sa'yo na keep doing kung ano yung gusto mong gawin. Keep writing your song. Keep inspiring people, lalong-lalo na yung mga audience mo yung sumusuporta sa'yo. So itong personal inventory na to na EP mo, talaga namang very personal sa'yo. So nakita ko yung process, nakita ko yung mga kanta, nakita ko yung kwento. So very inspiring and very sobrang siya nakaka-inspire. So ako, congratulations and continuous lang yung pagsulat. And syempre, hindi naman dito nagtatapos yung EP na ginawa natin eh. So sinasabi ko sa'yo na, i-ready mo na yung next mo ng mga songs para sa next EP mo. Wow. Diba? So congratulations, Niyong, and keep it up. Tugang, Salamat, congratulations. Sir Rob. Thank you. Ayan mga balos, thank you. At bago ko makalimutan, si Neo nakaschedule na yan doon sa isang ninong niya na farmer at maraming lupain sa Tanay, si Ninong Dale de Fonturo na ititrain naman siya sa ibang aspeto ng buhay. Ganun po talaga. Kaya lahat kayo dito nagpa-participate din po. Nagpapasalamat ako, bahagi kayo lahat. Ayun na, Miss Ayana, ikaw na, ako na. Alright, palakpakan po natin ang duo natin, father and son duo. Grabe. Congratulations. Again, palakpakan din po natin ulit the man of the hour, Niyong! Thank you so much, Niyong, to all of our friends from the media. Maraming salamat. I think now it's time for Niyong to have a solo photo op muna. Okay, for all of our friends from the media.